Okay, welcome po muli mga ka-trigger dito sa ating munting YouTube channel. At ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Okay, bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko munang bigyan ng kasagutan ang tanong ni Jaime Bueno. Actually, dalawa silang may kaparehas na problema eh. Si Jaime Bueno at saka si Joshua Valero at marami pang iba. So paulit-ulit na itong mga video ko na ito. Ang problema nga lang, hindi ninyo pinapanood yung mga luma kong video, kaya nagpapaulit-ulit yung ating mga video. So, disclaimer na doon sa mga nakapanood na nito, dahil meron talagang mga problema na ganito na sabi ko nga ay panoorin ninyo yung mga video ko para malaman ninyo yung mga problema ninyo. Ngayon, marami na naman ang nagtatanong nito. Ang sabi ni Joshua Valero, "Good morning, boss. Patulong naman. Yung baril ko di po na-slide back at nag-eject ng bala. Di po talaga gumalaw ang slide. Pakikalabit. Pag kinalabit." O ibig sabihin nito, pag pinutok, hindi na-eject yung baril. Kumbaga, hindi daw nagalaw. Gumalaw po yung slide niyan. Gumalaw yung slide niyan. Pero hindi lang talaga ninyo nakita kasi ang bilis niyan eh. Split second lang yan eh. Ang problema, yung basyo, nandun pa rin. Kaya hindi, ang akala mo kasi hindi gumalaw. Kasi pagputok niyan, nandun pa rin yung bala. Ay, yung basyo, pumutok nga, nandun pa rin yung basyo. Okay, paano nangyari yun? So, ito pa rin yung isang katanungan ang unang nagtanong ay si Joshua Valero. Ang pangalawa naman ay si Jaime Bueno. Tay Elmer, regarding po ito sa baril na ang tanong ko, bakit pag nag-load ako ng refill, ibig sabihin reload yung bala niya, ayaw mag-extract. Pero kapag brand new na bala, ibig sabihin yung brand new na bala, yun yung mga binili mo na factory load. Ang ibig sabihin ng brand new na bala, factory load. Swabe naman. Okay, isa pa rin ito. Pareho. At marami pang nagtatanong na ganyan. Okay. Kung kayo magtatanong, pakilagay naman kung anong baril yung sinasabi ninyong baril. Kasi ang nangyayari dito ay, ang kalimitang nangyayari nito ay 1911. Kasi ang 1911 ay napakaraming reload na bala, lalo yung mga 45. Bibili kayo ng mga reload na bala. At ang isa pa, yung mga 1911 ay nagpapalit kayo ng mga recoil spring. Kamukha nito, dami kong recoil spring dito. Ayan o. Ito, dami kong recoil spring. Marami pa ako doon. Ganito kasi yan, lagi kong sinasabi. Para ninyo malaman, dapat kasi yan, kaya maraming pumipinta sa 1911 eh. Bibili ka ngayon ng reload na bala. Hindi mo ngayon alam kung gaano kalakas yung reload na bala na yun. Ang spring mo ngayon ay standard. Kamukha nitong kay Jaime Bueno. Standard, 16 pounds. Ngayon, nagbala ka ngayon ng reload. Underload ngayon yan. Mahina. Natural yan. Pag binalahan mo ng mahina yan, ang iyong slide ay hindi kayang i-atras nung bala mong binili, hindi man magsagad yan. Kaya nga, ang sabi ko dyan ay, para malaman ninyo, maglagay kayo ng isang bala. Ipotok ninyo. Pag yan ay pinutok ninyo at hindi man yan nag-open slide, ang ibig sabihin yan, yung bala ninyo mahina. Hindi kinaya. Yung blowback, mahina yung bala ninyo, underload. Kaya nga itong masasabi ko, pagka ganyan, dapat may mga reserba kayong spring. Kasi ang 1911, makakabili kayo ng standard. Ang standard niyan ay 16 pounds. Ito pa ulit tayo, 16 pounds. Ngayon, meron niyang, kung natitigasan kayo, pwede kayo magpalit ng 14 pounds. Okay, kung halimbawa, yung iba, mahirap ikasa. Ay kung swabe naman yan sa pulso ninyo, okay yan. Pero yung 12 pounds, yan ay pang mga minor load na talaga yan. Kung talagang ang bala ninyo ay mahina, ayaw ninyo ng mga, nagbili kayo ng reload na bala na mga underload, 12 pounds,
pwede yan. Hanggang 12 pounds. Eh kung talagang mahinang-mahina na, may 10 pounds pa nga eh. Parang 9mm na lang ang lakas niyan. Kung 12, kung 10 pounds na lang. So, ganun po yan. Pag mahina ang inyong bala at malakas yung spring ninyo, hindi kayang isagad. So, ang nangyayari niyan, hindi talaga mag-i-eject yan. Ang mangyayari niyan, pag pumutok yan, hanggang dyan lang. Tangay-tangay pa rin yung basyo doon, nakatangay pa rin yun. Babalik na yan, nandun na uli. Nandun na uli sa loob ng basyo yung sa loob ng chamber yung basyo. Ibinalik lang. Ang sabi, hindi daw gumalaw. Gumalaw po yan. Pumutok Pumutok. So, hindi mo lang nakita na gumalaw. Kasi ang bilis niyan Pumutok yan, pero hanggang dyan lang ang buka niyan. Hanggang dyan lang atras niyan kasi nga mahina. Mahina yung iyong bala na inilagay. So, babalik yan. Nandun lang. So, anong gagawin mo ulit? Ikakasa mo yan. Ikakasa mo, manual mong kasayan. Ikakasa mo, isasagad mo ngayon ng kasayan. Tatalsik yan. Ngayon, magbabala ka ng bago. Ganun na naman. Sabi mo, hindi gumagalaw. Mahina po yung iyong, mahina po yung iyong bala. Hindi ka match ng iyong recoil spring. Kaya dapat magpalit ka ng main spring, ng recoil spring. Yung iba naman ay nagpapalit din ng main spring. Itong main spring kasi itong main spring ay isa pa ring nagpapatigas sa recoil kasi itutumba ng slide yung iyong hammer, which is ang mahirap naman niya pag matigas yung iyong mainspring, mahirap itumba ang hammer kasi nga matigas. So ang standard naman ito 25 sa mga 45, 25. So anong ginagawa naman ng iba? Nagpapalit naman ng hanggang 18 pounds. 18 pounds safe, pero mas maganda kung ang inyong primer ay light primer. Kasi may mga hard primer. Light primer para sigurado mga kaputok. So, dalawang spring ang nagpapahirap sa pag-recoil. It's either na magpalit kayo ng main spring o yung hammer spring. From 25, magpalit kayo ng 19 o 18 pounds. Okay yan. Yun pa rin ang isang solusyon dyan. At yung recoil spring ninyo, kung mahina talaga ang bala ninyo, magpalit kayo ng 14 or 12 pounds. So, yan lang ang pagpipilian ninyo. Magpapalit kayo ng recoil spring o main spring o magpapalit kayo ng bala. Kaya sabi naman kaya nga ang sabi dito ni Jaime Bueno, okay daw naman pagka yung brand new na bala, pag factory load. Kasi ang mga factory load, standard yan. Nakaano yan sa 16 pounds. Ngayon, meron pang 18 pounds. Ano naman yung ginagamitan ng 18 pounds? Yan yung mga combat load. Yung mga malalakas na bala. Mga ginagamit. Kalimitan gumagamit niya mga sundalo. Combat load. 18 pounds naman ang nilalagay. Pero talagang matigas na yun. Yun ay para, kasi pagka sobrang lakas naman ng iyong bala at mahina yung spring, babasagin naman yan yung slide mo. Kamukha nitong nangyari dito sa baril na to. Nag-crack yan dito, kaya may welding na yan. Dahil yung spring niya, yung lumang spring niya ay nasira na. Sa dami ng customer, hindi na napansin ng mga instructor, pinagamit pa rin ang pinagamit. Hanggang sa nakita nila may crack na dito. So nung binuksan ko, sira na ito, putol na yung main spring niya, ito. Putol na yung kanyang recoil spring. So, nagpalit ako ng bagong recoil spring nito. Actually, ang lakas ng recoil spring na nilagay ko dito ay 13 pounds. 13 to 14 pounds. Kasi ito ay 9mm. Ang 9mm, 12 to 14 pounds. Maganda yan. So, ayan, ang dahilan yan. Mahina. Okay, kung napanood mo ito, Joshua Valero, ang sabi mo ay hindi nag-inject yung bala. Ngayon,
kung nagbala ka ng reload at hindi mo ngayon mahila, kasi hindi mo sinabing pumutok eh. Nagbala ka ngayon, hindi mag-eject, ibig sabihin, nag-stack. Yung reload na nabili mo ay buntis o humilab na, ang sabi sa Tagalog, buntis. O hindi magandang pagka-resize. Malaki, sikip doon sa chamber. Mahirap, hindi Pero pag yan ay pinutok mo, at sinabi mong hindi gumalaw itong slide, gumalaw yan. Hindi nga lang sumagad, hindi sumagad na ganun. Kaya ang style diyan, para mo malaman talaga, balahan mo lang ng isa. Pero testingin mo muna nang walang bala kung gumagana ba yung iyong slide stop. Baka naman may problema yung iyong magazine, hindi gumagana yung iyong slide stop. Tingnan mo muna. Checkin mo muna, ganito. Huwag mo muna lagyan ng bala. Yan. O, nag-open. Ngayon, maglagay ka ng isang bala. Pak. I-load mo ngayon. I-load mo. Isang bala. Iputok mo. Pag yan ay hindi nag-open, ang ibig sabihin yan, mahina yung bala mo. At malakas yung spring mo. Ibig sabihin, dalawa lang yan. Dapat yung bala mo at yung iyong spring ay magkatuno. Parang gitara, pag hindi magkatuno, pag hindi katuno ang kwerdas niyan, ay masakit sa tinga. Hindi maganda. So ito ay paulit-ulit nating pinapaliwanag, paulit-ulit nating ginagawa ng video, ay ang masabi ko lamang sa inyo, panoorin ninyo ating mga lumang video at mas marami pa kayong matututunan doon. Actually, ito na yung pinakamarami ko yatang topic na ginawa. Itong tungkol dito. Yung tungkol dito sa pag-eject at tungkol doon sa hammer down. Yung nag-hammer down. Dahil nga, yung mga bago natin, hindi ko rin naman masisisi yung ating mga bagong subscribers, yung mga bago sa ating YouTube channel. Kaya ang advice ko, kung halimbawa may problema yung baril, hanapin ninyo ang sagot. Ang dami na siguro, mga 300 na yung ating Actually, ngayon ang ginagawa ko na para ko lamang masagot yung lahat ninyong mga tanong. 2 video na ang ginagawa ko, isa sa umaga, isa sa hapon, pagsagot sa inyong mga tanong. At ito pa, may nagtatanong pa sa Messenger, hindi ko na kaya sagutin yung sa Messenger. May nagpapaturo pa sa Messenger. Dito lamang kayo magtanong sa YouTube at sigurado sasagutin ko yan. Yung mga tanong sa Messenger, magpapaturo kayo. Hindi ko na kaya yan. Dahil ako may trabaho rin dito as a firearms instructor, gunsmith. So itong mga ganito, mga paggagawa ng videos, mga tanong niyo, actually hindi na ako nag-i-edit. Kung ano lang yung lumabas sa bibig ko, yun na yan, nandiyan na yan. Walang edit na yan. Kung ano yung tanong ninyo, direkta yung sagot ko. So ayan, ang sagot ko. At yung iba, binabas pa tayo. Walang problema sa akin, ibas ninyo ako, ang malaga sa akin. Natulungan ko kayo at nasagot ko yung mga tanong ninyo. At pasasalamatan ko lang yung mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong kayo para madagdagan yung ating kasi ang ating kita dito sa YouTube channel ay tinutulong natin sa ating mga beneficiary. Meron tayong 6 na estudyante na anak ng mga single parent na tinutulungan. Yung mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat din doon sa nagla-like and share. At lalo tingit, maraming salamat doon sa nagpadala dyan kay Sir Peace America. Yung huli mong pinadala, sir, natanggap na at ngayon ay nakalaan ngayong buwan sa dadagdag natin sa pambaon ng ating mga bata. Okay, maraming salamat sa inyo at sana marami pa rin tumulong sa ating YouTube channel. Okay, at babasahin ko lang yung ating mga community spotlight. Ngayon, pagpasensyahan ninyo, uso ng ubo dito. Ang ating community spotlight ngayon ay si Boy Omay. Ang iyong engagement ay 100%. 100 plus ang iyong engagement. Shout out kay Nigas. Meron kang 12 engagement. Shout out kay Kristen Lee. Meron kang 57 engagement. Shout out kay Al Albarasin. Alpot 2.0. Meron kang 4 engagement. At shout out kay Brian Butchipino. Meron kang 33 engagement. Okay. At maraming salamat sa inyo. Magtanong lang kayo dito sa ating YouTube channel at pipilitin natin masagot yan sa abot ng ating
maliit na kalam. At please, panoorin din ninyo yung mga luma kong video para madagdagan pa at mas malinaw ang aking magiging kasagutan sa inyo. Kung merong hindi pa kayo naunawaan dito sa aking kasagutan, pwede ninyong itanong ulit. God bless us all. Thank you very much.